Gusto nyo ba ng ganitong crispy chicken fillet? Ang crispy, di ba? So, tuturo ko sa inyo at napakadali nito. Sigurado akong magugustuhan to ng mga anak nyo. So, gagamit lang tayo dito ng isang chicken breast. So, ito, pinabili ko lang to. Kaya, ayan. So, pinabibili ko chicken breast, pero walang chicken breast na nabili. So, yan, may buto-buto pa. So, ako na lang yung gumawa. So, ganito yung way ng madaling pag-alis ng chicken breast. So, ganyan. Ayan. So, di ba yan? Ganyan lang ka bilis kung wala kayong mabili na yung chicken talaga na breast, yung laman. Yan. So, yung buto na yan, magagamit nyo pa yan. Tinola or ano, yung sabaw, magagamit nyo pa yan. And then, eto yung isang chicken breast, and then syempre hugasan natin, and then hatiin lang natin siya ng manipis. Ganito lang ang paghahati. Napakadami nyo nang magagawa sa recipe na to. And shout out din po kay Roger Salor. So paki-suportahan din po natin siya. Napakakwela po niya na content creator. So sa mga resbacker dyan, bisitahin natin yung page niya, and magaling din siyang mang-resback. And then, eto na nga, pagkatapos nating hiwain ang ating chicken breast, yan. So, ilagay na natin siya sa ating isang bowl. And then, timplahan na po natin siya. Lagyan natin siya ng paminta or black pepper. Lagyan din natin ng asin at seasoning. So, kahit anong seasoning na meron kayo dyan, lagyan nyo din siya ng seasoning para pampadagdag lasa. And then, pagka nilagay na natin yan lahat, saka naman natin siya haluin para mamix natin syempre. Yan. So, ganyan lang. Ayan. And then, kapag napaghalo-halo na natin yan lahat, set aside lang natin yan. Then, prepare natin ang ating breading mixture. So, kailangan natin siya ng all-purpose flour. And then, 3 eggs. Tapos, breadcrumbs. So, lahat ay lalagyan natin din yan ng pampalasa. Kung ano nilagay natin sa chicken, yun din yung ilalagay natin dyan. So, lagyan natin siya ng black pepper, salt, and then, seasoning. So, ang seasoning, maglagay din kayo dyan para syempre dagdag lasa. Tapos syempre haluin natin yan. Ayan. Haluin natin yung ating flour, and then yung breadcrumbs haluin din natin. Pagkatapos nyan ay haluin